Magandang araw po sa ating lahat at nasa 41 na yugto na po tayo ng ating 40 days prayer and fasting for the nation na may temang the things that I will impose upon myself in order to level up my commitment unto the Lord this 2025. Bago po ang lahat, manalangin po tayo. Yes, Lord. Hallelujah, Panginoon Lord. We glorify you, Panginoon Lord. Salamat po, Panginoon Lord, sa pagkakataon, Panginoon, na gamitin mo, Panginoon Lord, sa mga oras na ito, Lord. Salamat po sa nakaraang 2024 na patuloy nga po kami ginabayan, Panginoon Lord, at patuloy na biyaya, Panginoon Lord God, na natamo namin nakaraang 2024, Lord, na patuloy nga po, Panginoon, dumaloy ito hanggang sa 2025, Lord God. Patuloy na kalakasan, patuloy na financial blessings, Panginoon, lalo-lalo na po spiritual ngayon 2025, Panginoon Lord God. Salamat, Panginoon Lord God. Patuloy nga po, Panginoon, kami gabayan, samahan, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong mga salita. Patuloy nga po, Panginoon Lord, na gabayan niyo po, buksan niyo po, Panginoon Lord, ang mga puso, Panginoon Lord God, ng mga makakapanood ng mga ng video na ito, Panginoon Lord God. Ikaw nga po siyang may taas, ikaw ang siyang dakilain, Panginoon Lord God, sa mga oras na ito, Panginoon Lord God. Ito po ang aming samad dalangin, Jesus po, Panginoon. Amen. The things that I will impose this 2025 na nag-struggle ako is one is to be friendly. Yes, friendly po ako sa mga kaibigan ko, sa mga ka-churchmate ko, sa mga dating kaibigan ko. But one of my struggle kasi is yung mag-approach po sa mga bago. Hindi lalo na po ang kanilang age gap is hindi po sa edad ko. Madalas ang edad ng pumapasok sa church is 14 to 21 years old or 22, ganun po ang ang struggle ko po is hindi ko po alam kung ako lang po yung nakakadanas ng ganito na yes, ko sila, na-approach ko naman sila, kaya lang mga 1 month, ganun po. Pero po bago, kahit na po itulak po ako, is hindi ko po kasi, parang hindi ko po alam kung ano po sasabihin ko, kung anong approach ang gagawin ko, kung anong kamusta ang gagawin ko. Yun po ang struggle ko. Hindi ko po alam kung ako lang po yung nakakaranas ng ganong sitwasyon. Pero ngayon 2025, I want to overcome yung struggle ko na ganun, na maging friendly pa. Maging friendly pa po sa mga, lalo na po sa mga bago. Kakamustahin sila. I try na to know them better, saka maging friendly nga po sa kanila ngayong 2025. Kung meron mang mga ganung sitwasyon na katulad ko, na sabi ko nga, kahit itulak mo ako dyan, kakausapin ko na sandali, tapos aalis na ako. It is my struggle. Pero kung merong mang struggle na katulad ko, friendly naman po ako. Kilala niyo naman po ako, pagkakaibigan ako. Pero yung struggle ko po kasi talaga, ganun po. Pagka may mga bagong mga nagsisimba, mga bagong dinala, my struggle is paano ko umpisahan yung conversation? Paano ko umpisahan ang kausapin sila? Paano approach ang gagawin ko? Hindi ko alam. Kaya minsan aminado po ako na minsan dinutulak ko po yung iba para po kumausap. Pero po yun nga po, ang gusto kong mabago ngayon 2025 is yung maging friendly po ako, lalo na po sa mga bago, at para rin sa ikalalago ko po. Ayun po. Then, yung pong isa po is yung
iwasan yung mga pagkain po na bawal po sa akin. Ngayon, nung nakaraang 2024, is yung po, ang taon na po yun, yung pinakamarami ko pong absent noong 2024. Dalawang sa mga gawain ng Panginoon. Dalawa lang naman po ang dahilan ng ang di ko pagdalo sa mga gawain ng Panginoon. One is, either nagbabantay ako sa mami ko, sa mother ko, alam, kung alam niyo po na naoperahan po siya. Ngayon po ulit, nasa hospital po siya ngayon. At may bubuksan po ulit yung kanyang skull. At meaning ko po ng prayer yon. Yan po, hindi po ako nakaka-attend pagka po ako po yung bantay. At then the second one is pagka inaatake po ako ng sakit ko. Yun po yung dalawa. Ngayon nakaraan 2024, yun po yung sabi ko nga, pinakamarami kong absent sa gawain ng Panginoon. Nung pong nabubuhay pa po yung dad ko na may mga pagkain na pinagbabawal po sa kanya, na bawal kumain ng ganito, bawal ka maninigarilyo, bawal ka uminom, bawal sobrang tamis, bawal ang sobrang... Ang dami pong ganun. Noong time na kasama ko po yung dad ko, nasa isip-isip ko, bakit hirap na hirap siya iwasan yung mga bawal sa kanya. And sa isip-isip ko, dali-dali lang huwag kang kakain ng ganun. Pwede ka kumain ng iba. Yung po yung nasa isip ko, parang sabi ko, mahirap bang iwasan yun? Huwag ka lang naman kakain ng ganito. Noong time na sa akin po, nangyari po na may pinagbabawal po sa akin na kainin, hindi po pala madali. Kala ko lang po na madali na iwasan yung ganito. Once na yung rep namin, nabuksan ko at may nakita akong chocolate, hindi ko po naiwasan na kumain, or kaya mayroong pagkain na bawal sa akin sa lamesa, is titikman ko. Yun nga, titikman ko, kakain ako, at yun nga, minsan nagtitrigger sa sakit ko na hindi ako nakaka-attend sa gawain ng Panginoon. Yun yung nais kong impose ngayon 2025, na iwasan yung mga pagkain na pinagbabawal sa akin, para maka-attend ako sa gawain ng ating sambahan. At kung meron man sa inyo, lalo na po yung medyo may edad na, ako may edad na, at hindi po marami na pong pinagbabawal sa akin na pagkain. Kaya yun po, kung meron man sa inyo na katulad ng struggle ko na may mga pinagbabawal na pagkain po sa kanila, na sa inyo o sa akin, sa mga nakapanood dito, na iwasan po natin kung ano yung mga bawal sa atin, wag po natin kainin. Yun lang po yung dalawang the things that I will impose upon this 2025. Struggle ko po, maging friendly po sa mga bago. Kung meron pong katulad ng sa akin na nahihirapan makipagkaibigan, lalo na po sa bago, I encourage na maging mas friendly pa po tayo, lalo na po sa mga bagong ma-attend sa simbahan natin. Kahit hindi sa simbahan natin, try natin na maging friendly. Then the second one is yung nga po, kung meron ng katulad ko na may mga pagkain na pinagbabawal, is iwasan po natin. Yun nga po, although mahirap,
is kailangan. Para din naman sa atin yun eh. Para din sa ating kalusugan, para hindi na trigger yung mga sakit natin. Ayun lang po, at sana po may natutunan po tayo at ma-overcome natin yung mga ganong mga struggle sa pagkain, kung ano man. Ma-overcome po natin itong mga ganitong mga problema po sa atin. Yun lang po ito. At manalangin po tayo. Yes, Lord, hallelujah, we praise you, Panginoon Lord, we glorify you, Lord. Salamat po, Panginoon Lord God, sa natapos po namin, Panginoon, diskusyon, Panginoon Lord God, to improve ourselves, Panginoon Lord God, sa nakaraan. Na tapos na po, Panginoon Lord God, and we move forward upon 2025, Panginoon Lord God, na naway maging productive po kami, Panginoon, ngayong 2025, Lord God. Patuloy nga po kami gabayan, samahan, Lord God, sa aming mga gagawin, Panginoon Lord God, sa aming mga lakbayin, Panginoon Lord God, sa 2025 na ito, Panginoon Lord God. And Lord God, naway, Panginoon Lord God, hindi po maging salita lang po ito, Panginoon, kundi maisagawa po namin, Panginoon Lord God, to level up ourselves, Panginoon Lord God, sa Panginoon, upang Lord God na mas mapabuti po, Panginoon Lord God, ang aming sambahan, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, ang aming relasyon sa inyo, Panginoon Lord God. Salamat po, Panginoon. Ikaw nga po siya maitaas, Lord God, naway nasa mabuting kalagayan po, Panginoon Lord God, ang aming mga kapatid, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming sabi na lang, Jesus pray, Panginoon. Amen.